Hello everyone! Ako pala si Mark Novedovillera, isang entrepreneur at meron tayong mga pinagdaanan sa negosyo. Ngayon, ang pag-uusapan natin kung paano nga ba magsimula ng negosyo. Basta, ang tatalakawin natin is magsimula. Kasi ang hirap magsimula ng isang negosyo. So, yung iba, hindi na alam kung paano magsimula kasi sa una talaga sobrang hirap. Pero ngayon, talakayin natin ang basta magsimula. Okay? Kung halimbawa, may plano ka, ito. May gusto kang gawin, may binabalak ka. Merong dalawang klase ng execution. Yung isa, is execution na tungkol sa pag-iisip. At yung example, ito is yung pagre-research. Yun yung una natin, Survey ka muna, Survey yung getting advice, then research ulit, So, ang pinaka main point is yung execution mo sa plano mo is more in pag-iisip. Kasi puro tayo isip. Isip, ano natin gagawin, plano. So yun yung una nating tinatalakay, na execution. And then yung pangalawang execution naman is yung pure action. Ito yung hindi ka na nag-iisip, kilos ka na lang ng kilos with regards pa din dun sa plano mo, syempre. Dahil diyan sa dalawang klase ng execution na yan, maraming natitenga plano sa mundo. So dalawa. Una, pag-iisip. Tapos pangalawa, kilos ka na lang kilos with regards dun sa plano mo. So dahil dun sa ating execution na yon, madaming hindi nangyayari. Napipiki kasi tayo sa utak, Akala natin pag nagre-research tayo about sa plano natin is kunwari may kausap tayo tungkol sa plano natin. Akala natin nag-execute na tayo, 'di ba? Kapag nagkukwentuhan tayo sa ibang tao, akala natin ay na-execute na natin. Yun pala, hindi pa. Ang totoo, akala ng utak natin nag-execute na tayo, pero ang totoo walang productivity ang mga bagay na yon. Kasi the more you learn sa plano mo, the more kang natatakot na gumawa ng action dun sa plano mo. So ganun tayo. The more na tayo ay nagpaplano, the more din tayong natatakot, 'di ba? What if ganito, ganyan? Kaya wala kang na ibang gagawin dun sa plano mo kung hindi ang umaksyon na lang. Ang kumilos ka agad. Huwag mo nang isipin basta gumawa ka na lang ng bagay na may action tungkol diyan sa balak mo o plano mo. Malamang ang laging tanong sa utak mo is paano simulan. Sa tanong na yan, mali na sumagi sa isip mo kung ano ang mga bagay na kailangan mo. Ang tanong na yan, dapat makapag-realize sa'yo na mga bagay na meron ka at mga bagay na kailangan mo lang para ma-execute yung plano mo o binabalak mo. Sa susunod na tatanungin mo ang sarili mo sa kung paano mo sisimulan yan sa isip mo, ang iba to dapat sa'yo ng utak mo is yung bagay na meron ka. Kahit isa, sa tingin mo, kulang yan. Kung ano meron ka ngayon, yan lang ang kailangan mo. Wala nang iba para makapagsimula ka. So, kagaya po nitong ginagawa kong vlog. Actually, nahinto ako sa pagba-vlog. Maabot ako ng 1 taon na hindi ako nag-vlog. So, hindi ko alam kung paano ulit simulan. Pero sabi ko, execution first. Execute ko. Napansin niyo yung mga una kong vlog ay nabubulol ako, Tapos, paulit-ulit yung mga sinasabi ko, tumitigil ako. Pero ang mahalaga, ay kailangan kong, ma-execute, Dahil, yung iba, madami pang nangangailangan. At yung kailangan ng iba is yung paano nga ba magnegosyo. Meron tayong experience, kaya ako ito, execute, Maraming humahadlang, tutuusin. Kasi madaming mga nagsasabi na ganito, nabubulol ka, pangit yung sinasabi mo, o kaya naman hindi maintindihan. Pero ang kailangan kasi natin is execution. Minsan mali yung grammar ko sa pagba-vlog, o kaya naman minsan hindi tama, yung aking pangungusap. Pero ganun talaga. Kailangan nating take action muna bago thinking. Like for example, ako nagba-vlog ako. Kailangan mo na ma-take action, tapos titingnan ko yung pagkakamali ko sa mga una kong video. Perfect example nito is yung ginawa ko. Pinili ko muna siya na matapos kahit maraming mali.
Okay? 'Di ba dito sa mga vlog ko, ang dami kong mali. Okay? Ang daming mga hindi tugma dun sa pangungusap ko. Okay? Basta tinapos ko lang itong mga vlog kasi alam ko after itong vlog ay mag-i-start parang dun yung learning. Okay? Pag nag-research ako ng pag-vlog, alam ko na agad kung bakit ito yung sagot. Okay? Basta ganoon, malabong mangyari na mauna yung pag-aaral bago yung application. Okay? Nung napag-aralan mo. Ang pinaka the best way is execute mo muna yung gusto mo bago mo siya pag-aralan kung bakit ka nagkamali. Halimbawa, sa buhay mo, plano mo magtinda ng siomai, bago ka mag-research ng kung ano about siomai na business, better na gumawa ka muna ng siomai at ibenta mo. Para magawa mo ang lahat ng plano mo, gawin mo muna bago mo isipin. Execute now and tomorrow is the pag-iisip. Okay? Dahil ang execution yung kailangan natin. Kumbaga, kilos lang tayo ng kilos para mayroon tayong magawa. Kasi kung hindi tayo nagkikilos, hindi tayo kumikilos, wala tayong pupuntahan. Okay? Kagaya nga sabi ko, itong vlog na to, actually talagang nakakatamad. Okay, tapos titignan pa natin yung mga vlog natin is nung mga bagong nating vlog is isa, yung views, okay, 5, 10. Pero ang mahalaga, ma-execute natin. Okay? Kaya kung makita natin, kailangan natin na mag-execute. Okay lang na magkamali tayo. Dahil ang pagkakamali, doon tayo natututo. Okay? Dahil yan yung paraan ng Panginoon para tayo ay makapag-execute. Kasi kailangan natin na maging perfect yung mga ginagawa natin. Pero ang sinasabi kasi natin, ang pinipoint kasi natin dito sa vlog na to ay kailangan makapag-execute tayo ng bagay na kailangan nang ma-execute. Okay? Hindi kagaya ng parang pag-isipan muna, una natin sinabi, pag-isipan muna, okay? Tapos ang iba naman mamaya na, ganito ganyan, hanggang wala na, hindi mo na magawa-gawa dahil tinatamad ka na. Okay? Huwag tayong mag-overthink, huwag tayong mag-isip ng negative na paano pag ganito. Ang gawin na lang natin, execute, tapos mamaya pag-aaralan mo. I-observe mo yung ginawa mong business. Okay? Tsaka ka mag-research, okay? Tsaka mo itama, tsaka mo i-perfect kapag nakapag-execute ka na. Dahil doon tayo matututo. Okay? Kagaya nitong mga vlog ko or video ko. Pwede nyo panoorin yung mga vlog ko. Ang dami kong mga pagkakamali. Kahit ngayon, ang dami akong mga pagkakamali. Pero little by little, okay, inaayos natin yung mga ginagawa natin. Step by step. Okay? One step at a time. Okay? Hindi pwedeng bibiglayin natin na maganda agad. Kailangan step by step. Sabi nga sa Bible, okay, kung mabilis mo nakuha, mabilis mo nagawa yung isang bagay, mabilis din mawawala sa'yo. O kaya naman, mabilis din masisira. Kagaya ng pag-invest. Okay, dami kong mga investment na sinilaan dati. Okay, nung una kumikita pa yung investment na yun. Invest with earn kung alam nyo yun. Nung una kumikita pa siya. Okay, kumita ko ng 1,000, nakabila ko ng ref. Okay, tapos after that, nung madali ko siyang nakuha, 30,000 yung ref bigla ding nawala, bigla ding nasira. Kasi ang bilis mong nakuha. Okay, laging tandaan, little by little, step by step, hanggang makuha natin yung isang bagay na gusto natin o ma-perfect yung isang bagay. Execute now. Okay? Execute na lang ng execute hanggang tayo ay matuto. Dahil ang pag-execute, okay, doon tayo makapagsimula ng isang negosyo. Okay? So, trabaho lang, kilos lang, execute, mamaya na yung pagiging perfect ng isang ginawa nating negosyo. Alright, so thank you sa inyong panonood. Okay, dito sa mga vlog natin ay dito natin malalaman yung mga magagandang advices. Okay, hindi lang maganda, which is na-experience ko po. Okay, sinisigurado ko lahat ng mga tinuturo natin dito is yung mga na-experience ko na at ayaw ko pong mangyari sa inyo yung mga kapalpakan na nagawa ko at yung mga failure na nagawa ko. Okay, para hindi nyo na maranasan yun. Dahil sa mundo ng panginegosyo, ang daming mga pagkakamali. Pero andito ako, okay, para po sabihin sa inyo yung mga pagkakamali ko at wag nyo na po itong gayahin. Alright? So, salamat po at don't forget to like, share, and subscribe. Kung may mga katanungan po kayo, please comment at trabaho tayo. Execute. Okay? At see you to our next vlog. God bless po sa inyong lahat.